Deuteronomio chapter 21. Kung may masumpungang pinatay sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin, na nabubulagta sa parang at hindi maalaman kung sinong sumugat sa kanya, ay lalabas nga ang iyong mga matanda at ang iyong mga hukom at kanilang susukatin ng layo ng mga bayang nasa palibot ng pinatay. At mangyayari na ang mga matanda sa bayang yaon na bayang malapit sa pinatay ay kukuha ng isang dumalagang baka sa bakahan na hindi pa nagagamit at hindi pa nakakapagpasa ng pamatok. At ibababa ng mga matanda ang dumalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig na di pa nabubukid ni nahahasikan, at babaliin ang leeg ng dumalagang baka doon sa libis. At ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit, sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mga siwa sa Kanya at bumasba sa pangalan ng Panginoon. At ayon sa kanilang salita ay pasisiyahan ang bawat pagkakaalit at bawat awayan. At lahat ng mga matanda sa bayang yaon na malapit sa pinatay ay maghuhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang leeg sa libis. At sila'y sasagot at sasabihin, ang aming kamay ay hindi nagbubo ng dugong ito, ni nakita ang aming mga mata. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel na iyong tinubos, at huwag mong tikising matira sa gitna ng iyong bayang Israel ang dugong walang sala, at ang dugo'y ipatatawad sa kanila. Gayon mo aalisin ang dugong walang sala sa gitna mo, pagka iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas upang makipagbaka laban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalhin mo silang bihag, at makakakita ka sa mga bihag ng isang magandang babae, at magkaroon ka ng nasa sa kanya, at iibigin mo siyang kuning asawa, ay iyo nga siyang dadalhin sa iyong bahay, at kanyang aahitan ang kanyang ulo, at gugupitin ang kanyang mga kuko, at kanyang huhubarin ng suot na pagkabihag sa kanya, at matitira sa iyong bahay, at iiyakan ang kanyang ama at ang kanyang ina na isang buong buwan. At pagkatapos nooy sisiping ka sa kanya, at ikaw ay magiging asawa niya, at siya'y magiging iyong asawa. At mangyayari na kung di mo kalugdan siya, ay iyo ngang pababayaan siyang yumaon kung saan niya ibig. Ngunit huwag mo siyang ipagbibili ng salapi, huwag mo siyang aalipinin, sapagkat iyong pinangayupa pa siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta at ang isa'y kinapopootan at kapwa magkaanak sa kanya, ang sinisinta at ang kinapopootan, at kung ang maging panganay ay sa kinapopootan, ay mangyayari nga sa araw na kanyang pagmanahin ng kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak ng sinisinta na higit kaysa anak ng kinapopootan na siyang panganay. Kung kanyang kikilalaning panganay ang anak ng kinapopootan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas, ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya, ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina, at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok, at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan,
Itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing, at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel at matatakot. Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan at siya'y patayin, at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya'y iyong ililibing sa araw ding yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipinamana. Deuteronomio chapter 22. Huwag mong makikitang naliligaw ang baka ng iyong kapatid o ang kanyang tupa, at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyo ngang ibabalik sa iyong kapatid. At kung ang iyong kapatid ay hindi malapit sa iyo, o kung hindi mo siya nakikilala, ay iyo ngang iuuwi sa iyong bahay at mapapasa iyo hanggang sa hanapin ang iyong kapatid at iyong isasauli sa kanya. At gayon ang iyong gagawin sa kanyang asno, at gayon ang iyong gagawin sa kanyang damit, at gayon ang iyong gagawin sa bawat nawalang bagay ng iyong kapatid na nawala sa kanya at iyong nasumpungan. Huwag kang magkukubli. Huwag mong makikitang napahiga sa daan ang asno ng iyong kapatid o ang kanyang baka, at ikaw ay magkukubli sa mga yaon. Iyo ngang tutulungan siya upang itindig sila uli. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ang isang pugad ng ibon ay magkataong masumpungan mo sa daan, sa anumang punong kahoy o sa lupa na may mga inakay o mga itlog at humahalimhim ang inahin sa mga inakay o sa mga itlog, ay huwag mong kukunin ang inahin na kasama ng mga inakay. Sa anumang paraan ay iyong pawawala ng inahin, ngunit ang inakay ay makukuha mong sa iyo upang ikabuti mo at upang tumagal ang iyong mga araw. Pagka ikaw ay magtatayo ng isang bagong bahay, ay igagawa mo nga ng isang halang ang iyong bumungan upang huwag kang magtaglay ng sala ng dugo sa iyong bahay, kung ang sino mang tao ay mahulog mula roon. Huwag mong tatamnan ang iyong ubasan ng dalawang magkaibang binhi. Baka ang buong bunga ay masira, ang binhi na iyong inihasik at ang bunga ng ubasan. Huwag kang mag-aararo na may isang baka at isang asno na magkatuwang. Huwag kang magbibihis ng magkahalong kayo, ng lana at lino na magkasama. Gagawa ka sa iyo ng mga tirintas sa apat na laylayan ng iyong balabal na ipinangbabalabal mo sa iyo. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya, at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay, at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito, at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayoy, ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinapuotan siya. At narito,
Kanyang binibintangan ang mga kahiyahiyang bagay na sinasabi, "Hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya. At gayon may ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak." At kanilang ilaladlad ang kasuotan sa harap ng mga matatanda sa bayan. At kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya. At kanilang sisingilin siya ng 100 siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga, sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel, at siya'y magiging kanyang asawa. Hindi niya mapalalaya siya sa lahat ng kanyang kaarawan. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilangang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay, sapagkat nagkasala siya ng kaululan sa Israel na nagpatutot sa bahay ng kanyang ama. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Kung ang isang lalaki ay masumpungan na sumisiping sa isang babaeng may asawa, ay kapwa nga sila papatayin. Ang lalaki na sumiping sa babae at ang babae, gayon mo aalisin ang kasamaan sa Israel. Kung ang isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki at masumpungan siya ng isang lalaki sa bayan at sumiping sa kanya, ay inyong ang ilalabas kapwa sila sa pintuan ng bayang yaon at inyong babatuhin sila ng mga bato upang sila'y mamatay. Ang babae, sapagkat di siya sumigaw, ay nasa bayan, at ang lalaki, sapagkat pinangayupapa ang asawa ng kanyang kapwa, gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ngunit kung masumpungan sa parang ng lalaki ang isang dalagang mag-aasawa at dahasin ng lalaki siya at sumiping sa kanya, ang lalaki nga lamang na sumiping sa kanya ang papatayin. Ngunit sa babae ay huwag kang gagawa ng anuman. Wala sa babaeng yaon ang anumang kasalanang marapat ikamatay, sapagkat gaya ng kung ang isang lalaki ay bumabangon laban sa kanyang kapwa at pinapatay niya siya, ay gayon din ang bagay na ito. Sapagkat nasumpungan niya siya sa parang, ang dalagang mag-aasawa ay sumigaw at walang magligtas sa kanya. Kung masumpungan ng isang lalaki ang isang dalagang donselya na hindi pa naipangangako at ihiga niya siya at sipingan niya siya at sila'y masumpungan, ang lalaki nga na sumiping sa kanya ay magbibigay sa ama ng babae ng 50 siklong pilak at siya'y magiging kanyang asawa, sapagkat kanyang pinangayupapa siya. Hindi niya mapalalaya sa lahat ng kanyang kaarawan. Huwag kukunin ng isang lalaki ang asawa ng kanyang ama at huwag ililitaw ang balabal ng kanyang ama. Deuteronomio chapter 23. Ang nasaktan sa mga iklog o ang may lihim na sangkap na putol ng katawan ay hindi makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Isang anak sa ligaw ay huwag papasok sa kapisanan ng Panginoon hanggang sa 10 sali ng lahi, ay walang sa kanya'y makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Huwag papasok ang isang Amonita o Moabita sa kapulungan ng Panginoon hanggang sa 10 sali ng lahi, ay walang nauukol sa kanila na makapapasok magpakailanman sa kapisanan ng Panginoon, sapagkat hindi kayo sinalubong nila ng tinapay at ng tubig sa daan nang kayo'y umalis sa Ehipto, at sapagkat kanilang inupahan laban sa iyo si Balaam na anak ni Beor mula sa Petor ng Mesopotamia upang sumpain ka. Gayon may hindi dininig ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi pinapaging pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo,
sapagkat iniibig ka ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong hahanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang ikasusulong sa lahat ng iyong araw magpakailanman. Huwag mong kasusuklaman ang Idumeo sapagkat siya'y iyong kapatid. Huwag mong kasusuklaman ang taga-Ehipto sapagkat ikaw ay nakipamayan sa kanyang lupain. Ang mga anak ng ikatlong sali ng lahi nila na ipinanganak sa kanila ay makapapasok sa kapisanan ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas sa kampamento laban sa iyong mga kaaway, ay magbabawa ka nga sa iyo sa bawat masamang bagay. Kung magkaroon sa iyo ng sino mang lalaki na hindi malinis dahil sa anumang nangyari sa kanya ng kinagabihan, ay lalabas nga sa kampamento, hindi siya papasok sa kampamento. Ngunit mangyayari kinahapunan na siya'y maliligo sa tubig. At pagka ang araw ay nakalubog na, ay papasok siya sa kampamento. Ikaw ay magkakaroon naman ng isang puok sa labas ng kampamento na iyong lalabasan, at ikaw ay magkakaroon din ng isang pala sa kasamahan ng iyong mga kasangkapan, at mangyayari na pagka ikaw ay palilikod sa labas ay huhukay ka, at ikaw ay babalik at tatabunan mo ang ipinalikod mo. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay lumakad sa gitna ng iyong kampamento upang iligtas ka at ibigay ang iyong mga kaaway sa harap mo, kaya't ang iyong kampamento ay magiging banal upang huwag siyang makakita ng anumang maruming bagay sa iyo at baka humiwalay sa iyo. Huwag mong ibibigay sa kanyang Panginoon ang isang aliping nagtanan sa kanyang Panginoon na napa sa iyo. Siya'y tatahang kasama mo, sa gitna mo, sa dakong kanyang pipiliin sa loob ng isa sa iyong mga pintuang daan na kanyang magalingin. Huwag mo siyang pipighatiin. Huwag kang magkakaroon ng masamang babae sa mga anak ng Israel, ni magkakaroon ng sodomita sa mga anak ng Israel. Huwag mong dadalihin ang bayad sa isang masamang babae o ang kaupahan sa isang aso sa bahay ng Panginoon mong Diyos sa anumang panata, sapagkat ang mga ito ay kapwa karumal-dumal sa paningin mong Diyos. Huwag kang magpapahiram na may tubo sa iyong kapatid, tubo ng salapi, tubo ng kakanin, tubo ng anumang bagay na ipinahihiram na may tubo. Sa isang taga-ibang lupa ay makapagpapahiram ka na may tubo. Ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may tubo, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng pagpapatungan mo ng iyong kamay sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Pagka ikaw ay magpapanata ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, ay huwag kang magluluwat ng pagtupad, sapagkat walang pagsalang uusisain sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magiging kasalanan sa iyo. Ngunit kung ikaw ay magbawang manata, ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Ang nabukas sa iyong mga labi ay iyong gaganapin at gagawin ayon sa iyong ipinanata sa Panginoon mong Diyos na isang kusang handog na ipinangako mo ng iyong bibig. Pagka ikaw ay pumasok sa ubasan ng iyong kapwa, ay makakakain ka nga ng mga ubas sa iyong kagustuhan hanggang sa ikaw ay mabusog. Ngunit huwag kang maglalagay sa iyong sisidlan. Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapwa, ay makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay, ngunit huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapwa. Deuteronomio chapter 24.
Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. At kung kapuutan siya ng huling asawa at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibigay sa kanyang kamay at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya pagkatapos na kanyang mapangayupa pa siya, sapagkat yaoy karumaldumal sa harap ng Panginoon. At huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pagka ang isang lalaki ay bagong kasal, ay huwag lalabas, nasasama sa hukbo, ni mamamahala ng anumang katungkulan. Siya'y magiging laya sa bahay na 1 taon at kanyang pasasayahin ng kanyang asawa na kanyang kinuha. Walang taong kukuha ng gilingan o ng batong nasa itaas ng gilingan na pinakasangla, sapagkat parang kanyang kinuhang pinakasangla ang buhay ng tao. Kung ang sino man ay masumpungang nagnanakaw ng sino man sa kanyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at kanyang inalipin siya o ipinagbili siya, ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Mag-ingat ka sa salot na ketong, na iyong isagawang masikap at gawin ang ayon sa lahat na ituturo sa iyo ng mga saserdote na mga Levita. Kung paanong iniutos ko sa kanila, ay gayon mo isasagawa. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Miriam sa daan ng kayo'y lumalabas sa Ehipto. Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Ikaw ay tatayo sa labas at ang taong iyong pinahihiram ay maglalabas ng sangla sa iyo. At kung siya'y taong mahirap, ay huwag kang matutulog na may sangla niya. Iyong ang isasauli sa kanya ang sangla paglubog ng araw upang siya'y matulog sa kanyang damit at pagpalain ka at magiging katwiran mo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong pipighatiin ng isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nanga sa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso, baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Huwag mong ililiko ang matuwid na taga-ibang bayan, ni ng ulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng bao, kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Pagka iyong aanihin ang iyong ani sa bukid at nakalimot ka ng isang bigki sa bukid, ay huwag mong pagbabalikang kunin. Magiging sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Pagka iyong
pagpapaspasan ng iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. Pagka ikaw ay namimita sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. At iyong aalalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Ehipto, kaya't iniuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito. Deuteronomio chapter 24. Pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae at pinakasalan, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mga mata, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay at ibibigay niya sa kanyang kamay at papagpapaalamin niya siya sa kanyang bahay. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. At kung kapuotan siya ng huling asawa, at lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghiwalay, at ibigay sa kanyang kamay, at papagpaalamin siya sa kanyang bahay, o kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya, pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat yaoy karumaldumal sa harap ng Panginoon. At huwag mong papagkakasalahin ang lupain na ibinibigay na pinakamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Pagka ang isang lalaki ay bagong kasal, ay huwag lalabas na sasama sa hukbo ni mamamahala ng anumang katungkulan. Siya'y magiging laya sa bahay na 1 taon at kanyang pasasayahin ang kanyang asawa na kanyang kinuha. Walang taong kukuha ng gilingan o ng batong nasa itaas ng gilingan na pinakasangla, sapagkat parang kanyang kinuhang pinakasangla ang buhay ng tao. Kung ang sino man ay masumpungang nagnanakaw ng sino man sa kanyang mga kapatid, sa mga anak ni Israel, at kanyang inalipin siya o ipinagbili siya, ang magnanakaw ngang yaon ay papatayin. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Mag-ingat ka sa salot na ketong, na iyong isagawang masikap at gawin ang ayon sa lahat na ituturo sa iyo ng mga saserdote na mga Levita. Kung paanong iniutos ko sa kanila, ay gayon mo isasagawa. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon mong Diyos kay Miriam sa daan ng kayo'y lumalabas sa Ehipto. Pagka ikaw ay magpapahiram sa iyong kapwa ng anumang bagay na hiram, ay huwag kang papasok sa kanyang bahay upang kumuha ng kanyang sangla. Ikaw ay tatayo sa labas at ang taong iyong pinahihiram ay maglalabas ng sangla sa iyo. At kung siya'y taong mahirap, ay huwag kang matutulog na may sangla niya. Iyo ngang isasauli sa kanya ang sangla paglubog ng araw upang siya'y matulog sa kanyang damit at pagpalain ka at magiging katwiran mo sa harap ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong pipighatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya'y sa iyong mga kapatid o sa mga iyong taga-ibang bayan na nanga sa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa kanyang kaarawan ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang kaupahan, ni huwag lulubugan ng araw, sapagkat siya'y mahirap at siyang inaasahan ng kanyang puso. Baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan.
Huwag mong ililiko ang matuwid ng taga-ibang bayan. Ninang ulila, ni huwag mong kukuning sangla ang damit ng babaeng bao. Kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Pagka iyong aanihin ang iyong ani sa bukid at nakalimot ka ng isang bigki sa bukid, ay huwag mong pagbabalikang kunin, magiging sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. Pagka ikaw ay namimita sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao. At iyong aalalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Ehipto. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito. Deuteronomio chapter 25. Kung magkaroon ng pagkakaalit ang mga tao, at sila'y dumating sa hukuman, at sila'y hatulan ng mga hukom, ay kanilangang mamatuwirin ang may matuwid at hahatulan ang salarin. At mangyayari na kung ang salarin ay marapat paluin, ay padadapain siya ng hukom sa lupa at papaluin sa kanyang harap ayon sa kanyang sala na may bilang. 40 palo ang maibibigay niya sa kanya. Huwag niyang lalagpasan, baka kung siya'y lumagpas at paluin niya ng higit sa mga ito ng maraming palo, ay maging hamak nga sa iyo ang iyong kapatid. Huwag mong lalagyan ng pugong ang baka pagka gumigiik. Kung ang magkapatid ay tumahang magkasama at isa sa kanila'y mamatay at walang anak, ang asawa ng patay ay huwag mag-aasawa ng iba sa labas. Ang kapatid ng kanyang asawa ay sisiping sa kanya at kukunin siya niyang asawa, at tutuparin sa kanya ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. At mangyayari na ang panganay na kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay, upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa nga ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuang bayan sa mga matanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangging itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyang tuparin sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kung magkagayoy, tatawagin siya ng mga matanda sa kanyang bayan at pangungusapan siya. At kung siya'y tumayo at sabihin niya, ayaw kong kunin siya, ang asawa nga ng kapatid ay paroroon sa kanya sa harap ng mga matanda at huhubarin ang panyapak niya sa kanyang mga paa at luluran siya sa muka, at siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sangbahayan ng kanyang kapatid. At ang kanyang pangalay tatawagin sa Israel, ang bahay ng hinubaran ng panyapak. Pag may dalawang lalaking nag-away at ang asawa ng isa'y lumapit upang iligtas ang kanyang asawa sa kamay ng nanakit sa kanya, at iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan niya ang mga sangkap na lihim, ay iyong ang puputulin ng kanyang kamay. Ang iyong matay huwag manghihinayang. Huwag kang magkakaroon sa iyong supot ng iba't ibang panimbang, ng isang malaki at ng isang maliit. Huwag kang magkakaroon sa iyong bahay ng iba't ibang takalan, ng isang malaki at ng isang maliit. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka
upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat yaong lahat na gumagawa ng gayong mga bagay, sa makatuwid bagay yaong lahat na gumagawa ng di matuwid, ay kasuklam-suklam sa Panginoon mong Diyos. Alalahanin mo ang ginawa sa iyo ng Amalek sa daan nang ikaw ay lumabas sa Ehipto, na kung paanong sinalubong kanya sa daan at sinaktan niya ang mga kahuli-hulihan sa iyo. Yaong lahat na mahina sa hulihan mo, nang ikaw ay pagod at pagal, at siya'y hindi natakot sa Diyos. Kaya't mangyayari na pagka binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang ariin, ay iyong papawiin ang pag-alaala sa Amalek sa silong ng langit. Huwag mong lilimutin. Deuteronomio chapter 26. At mangyayari, pagka nakapasok ka sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana at iyong inaari at iyong tinatahanan, na iyong kukunin ng mga una sa lahat ng bunga ng lupain, na iyong mga pipitasan sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at iyong isisilid sa isang buslo, at ikaw ay paroroon sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan. At paroroon ka sa saserdote sa mga araw na yaon, at sasabihin mo sa kanya, aking ipinahahayag sa araw na ito sa Panginoon mong Diyos na ako'y nasok sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa aming mga magulang upang ibigay sa amin. At kukunin ng saserdote ang buslo sa iyong kamay at ilalagay sa harap ng dambana ng Panginoon mong Diyos. At ikaw ay sasagot at magsasabi sa harap ng Panginoon mong Diyos, isang taga-Syria na kamunti ng mamatay ang aking ama, siyang bumaba sa Ehipto at nakipamayan doon na kaunti sa bilang, at dooy naging isang bansang malaki, makapangyarihan at makapal. At kami ay tinampalasa ng mga taga-Ehipto, at pinighati kami at inatangan kami ng isang mabigat na pagkaalipin. At kami ay dumaing sa Panginoon, sa Diyos ng aming mga magulang, at dininig ng Panginoon ang aming tinig, at nakita ang aming kadalamhatian, at ang aming gawa, at ang aming kapighatian. At inilabas kami ng Panginoon sa Ehipto ng kamay na makapangyarihan, at ng unat na bisig, at ng malaking kakilabutan, at ng mga tanda, at ng mga kababalaghan. At kanyang dinala kami sa lupaing ito, at ibinigay sa amin ang lupaing binubukala ng gatas at pulot. At ngayon, narito, aking dala ang mga una sa bunga ng lupa na ibinigay mo sa akin, O Panginoon, at iyong ilalapag sa harap ng Panginoon mong Diyos, at sasamba ka sa harap ng Panginoon mong Diyos, at magagalak ka sa lahat ng magaling na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at sa iyong sangbahayan, ikaw at ang Levita, at ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo. Pagkatapos mo ng pagbibigay ng buong ikasampung bahagi ng iyong pakinabang sa ikatlong taon, na siyang taon ng pagbibigay ng ikasampung bahagi, ay magbibigay ka nga rin sa Levita, sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, upang sila'y makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan at mabusog. At iyong sasabihin sa harap ng Panginoon mong Diyos, aking inalis ang mga pinapaging banal na bagay sa aking bahay, at akin ding ibinigay sa Levita, at sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa babaeng bao, ayon sa iyong madlang utos na iyong iniutos sa akin. Hindi ko sinalangsang ang anuman sa iyong mga utos,
ni kinalimutan ko. Hindi ko kinain sa aking pagluluksa, ni inilabas ko nang ako'y marumi, ni ibinigay ko upang gamitin sa patay. Aking dininig ang tinig ng Panginoon kong Diyos. Aking ginawa ayon sa buong iniutos mo sa akin. Tumungo ka mula sa iyong banal na tahanan, mula sa langit, at pagpalain mo ang iyong bayang Israel at ang lupa na iyong ibinigay sa amin, gaya ng iyong isinumpa sa aming mga magulang, na isang lupang binubukalan ng gatas at pulot. Sa araw na ito ay iniuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na tuparin mo ang mga palatuntunan at mga hatol na ito. Iyong ang gaganapin at tutuparin ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. Iyong ipinahayag sa araw na ito na ang Panginoon ay iyong Diyos at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan at iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga hatol at iyong didinggin ang kanyang tinig. At inihayag ka ng Panginoon sa araw na ito na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari, gaya ng ipinangako niya sa iyo, upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos, at upang itaas ka sa lahat ng bansa na kanyang nilikha sa ikapupuri at sa ikababantog at sa ikararangal, at upang ikaw ay maging isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, gaya ng kanyang sinabi. Deuteronomio chapter 27. At si Moises at ang mga matanda sa Israel ay nag-utos sa bayan na sinasabi, ganapin mo ang lahat ng utos na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito. At mangyayaring sa araw na iyong tatawirin ang Hordan na patungo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay maglalagay ka ng malalaking bato at iyong tatapala ng argamasa. At iyong isusulat sa mga ito ang lahat ng mga salita ng kautosang ito pagka iyong naraanan, upang iyong mapasok ang lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, na isang lupaing binubukalan ng gatas at pulot, na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang. At mangyayari na pagtawid mo ng Hordan, na iyong ilalagay ang mga batong ito, na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, sa bundok ng Ebal, at iyong tatapala ng argamasa. At do'y magtatayo ka ng isang dambana sa Panginoon mong Diyos, ng isang dambana na mga bato. Huwag mong pagbubuhatan ng mga ito ng kasangkapang bakal. Iyong itatayo na buong bato ang dambana ng Panginoon mong Diyos, at maghahandog ka roon ng mga handog na susunugin sa Panginoon mong Diyos. At ikaw ay maghahain ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at iyong kakanin doon, at ikaw ay magagalak sa harap ng Panginoon mong Diyos. At iyong isusulat na malinaw sa mga batong yaon ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At si Moises at ang mga saserdote na ang mga Levita ay nagsalita sa buong Israel na sinasabi, tumahimik ka at dinggin mo, O Israel. Sa araw na ito ay naging bayan ka ng Panginoon mong Diyos. Iyong ang susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at tutuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At ibinili ni Moises sa bayan ng araw ding yaon na sinasabi, ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Gerizim upang basbasan ng bayan, pagka inyong naraanan na ang Hordan, ang Simeon at ang Levi at ang Huda at ang Isakar at ang Jose at ang Benjamin. At ang mga ito'y tatayo sa ibabaw ng bundok ng Ebal upang sumumpa, ang Ruben, ang Gad at ang Aser,
at ang Zabulon, ang Dan at ang Neptali. At ang mga Levita ay sasagot at magsasabi ng malakas na tinig sa lahat ng mga lalaki sa Israel. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumaldumal sa Panginoon, na gawa ng mga kamay ng manggagawa at inilagay sa dakong lihim. At ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya bumago ng muho ng kanyang kapwa, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya magligaw ng bulag sa daan, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya magliko ng matuwid ng taga-ibang bayan, ng ulila at ng babaeng bao, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumiping sa asawa ng kanyang ama, sapagkat kanyang inilitaw ang balabal ng kanyang ama, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumiping sa alinmang hayop, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumiping sa kanyang kapatid na babae, sa anak ng kanyang ama, o sa anak na babae ng kanyang ina, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumiping sa kanyang biyanan, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya sumakit ng lihim sa kanyang kapwa, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya tumanggap ng suhol upang pumatay ng isang taong walang sala, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Sumpain niya hindi umayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabi, siya nawa. Deuteronomio chapter 28. At mangyayaring kung iyong ditingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasakta ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tataka sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo.
Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilihi sa anuman sa mga salita na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway. Sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa, na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso, at ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok, mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Pasasaktan ka ng Panginoon sa harap ng iyong mga kaaway. Ikaw ay lalabas sa 100 laban sa kanila at tatakas sa 700 sa harap nila. At ikaw ay pagpaparuot parituhin sa lahat ng mga kaharian sa lupa. At ang iyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. At walang taong bubugaw sa kanila. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng kati at ng galis na hindi mapagagaling. Sasaktan ka ng Panginoon ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. At ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman. At hindi ka giginhawa sa iyong mga lakad. At ikaw ay mapipighati at sasamsaman kailanman, at walang taong magliligtas sa iyo. Ikaw ay mag-aasawa at ibang lalaki ang sisiping sa kanya. Ikaw ay magtatayo ng isang bahay at hindi mo tatahanan. Ikaw ay mag-uubasan at hindi mo mapapakinabangan ang bunga niyaon. Ang iyong baka ay papatayin sa harap ng iyong mga mata at hindi mo makakain niyaon. Ang iyong asno ay aagawin sa harap ng iyong mukha at hindi na masasauli sa iyo. Ang iyong tupa ay mabibigay sa iyong mga kaaway at walang magliligtas sa iyo. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay magbibigay sa ibang bayan
at ang iyong mga mata ay titingin at mangangalay ng paghihintay sa kanila sa buong araw, at ang iyong kamay ay walang magagawa. Ang bunga ng iyong lupa at lahat ng iyong gawa ay kakanin ng bansang di mo nakikilala. At ikaw ay mapipighati at magigipit na palagi. Na ano pat ikaw ay mauulol dahil sa makikita ng paningin ng iyong mga mata. Sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita, ng isang masamang bukol na hindi mo mapagagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa bao ng iyong ulo. Dadalhin ka ng Panginoon, at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo, sa isang bansang hindi mo nakilala, ninyo ng iyong mga magulang, at do'y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na kahoy at bato. At ikaw ay magiging isang kamanghaan, isang kawikaan, at isang kabiruan sa lahat ng bayang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Kukuha ka ng maraming binhi sa bukid, at kaunti ang iyong titipunin sapagkat uubusin ng balang. Ikaw ay mag-uubasan at iyong aalagaan, ngunit ni hindi ka iinom ng alak, ni mamimitas ng ubas, sapagkat kakanin niya o ng uod. Magkakaroon ka ng mga puno ng olibo sa lahat ng iyong mga hangganan, ngunit hindi ka magpapahid ng langis, sapagkat ang iyong olibo ay malalagasan ng buko. Ikaw ay magkakaanak ng mga lalaki at mga babae, ngunit sila'y hindi magiging iyo, sapagkat sila yayaon sa pagkabihag. Lahat ng iyong puno ng kahoy at bunga ng iyong lupa ay aariin ng balang. Ang taga-ibang lupa na nasa gitna mo ay tataas ng higit at higit sa iyo, at ikaw ay pababa ng pababa ng pababa. Siya'y magpapahiram sa iyo, at ikaw ay hindi makapagpapahiram sa kanya. Siya'y magiging ulo, at ikaw ay magiging buntot. At lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang sa magiba ka, sapagkat hindi mo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan na kanyang iniutos sa iyo. At ang mga yaoy magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso, dahil sa kasaganaan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo, na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, at lalagyan ka niya ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng lumilipad ang agila. Isang bansang ang wika'y hindi mo nababatid, bansang mukhang mabangis, na hindi igagalang ang pagkatao ng matanda, ni magpapakundangan sa bata. At kanyang kakanin ang anak ng iyong hayop at ang bunga ng iyong lupa hanggang sa maibuwal ka, na wala ring matitira sa iyong trigo, alak o langis, ng karagdagan ng iyong bakahan o ng anak ng iyong kawan, hanggang sa ikaw ay maipalipol. At kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang daan, hanggang sa ang iyong mataas at nakababakod na kuta ay malagpak, na siyang iyong inaasahan sa iyong buong lupain. At kanyang kukubkubin ka sa lahat ng iyong mga pintuang bayan sa iyong buong lupain, na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. At kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan, ng laman ng iyong mga anak na lalaki at babae, na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, sa pagkakubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway.
Ang lalaking mahabagin sa gitna mo at totoong maramdamin ay magiging masama ang kanyang mata sa kanyang kapatid at sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa labi sa kanyang mga anak na ititira. Na ano pat hindi niya ibibigay sa kanino man sa kanila ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakanin, sapagkat walang natira sa kanya, sa pagkubkob at sa kagipitan na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway, sa lahat ng iyong mga pintuang bayan. Ang mahabagin at maramdaming babae sa gitna mo na hindi pa natitikmang itungtong ang talampakan ng kanyang paa sa lupa dahil sa kahinhinan at pagkamahabagin, ay magiging masama ang kanyang mata sa asawa ng kanyang sinapupunan at sa kanyang anak na lalaki at babae, at sa kanyang sanggol na lumalabas sa pagitan ng kanyang mga paa at sa kanyang mga anak na kanyang ipanganganak, sapagkat kanyang kakanin ng lihim sila dahil sa kakulangan ng lahat ng mga bagay, sa pagkubkob at sa kagipitan, na igigipit sa iyo ng iyong mga kaaway sa iyong mga pintuang bayan. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal at kayo'y malalabing kaunti sa bilang. Pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paanong ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo, at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. At pangangalatin ka ng Panginoon sa lahat ng mga bayan mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, at do'y maglilingkod ka sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala. Ninyo ng inyong mga magulang sa makatuwid bagay sa mga Diyos na kahoy at bato. At sa gitna ng mga bansang ito ay hindi ka makakasumpong ng ginhawa at mawawala ng kapahingahan ang talampakan ng iyong paa, kundi bibigyan ka ng Panginoon doon ng sikdo ng puso at pangangalumata at panglalambot ng kaluluwa. At ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harap mo, at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawala ng katiwalaan ang iyong buhay. Sa kinaumagahay iyong sasabihin, kahimanawari ay gumabi na. At sa kinagabi ay iyong sasabihin, kahimanawari ay umamaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa paningin ng iyong mga mata na iyong ikakikita, at pababalikin ka ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng sasakyan, sa daan na aking sinabi sa iyo, hindi na mo na uli makikita. At do'y pabibili kayo sa inyong mga kaaway na pinakaaliping lalaki at babae, at walang taong bibili sa inyo. Deuteronomio chapter 29. Ito ang mga salita ng tipan na iniutos ng Panginoon kay Moises na gawin sa mga anak ni Israel sa lupain ng Moab, bukod sa tipang kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. At tinawag ni Moises ang buong Israel at sinabi sa kanila, inyong nakita yaong lahat na ginawa ng Panginoon sa harap ng inyong mga mata
sa lupain ng Ehipto, kay Faraon at sa lahat ng kanyang lingkod at kanyang buong lupain. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata, ang mga tanda at yaong mga dakilang kababalaghan. Ngunit hindi kayo binigyan ng Panginoon ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakikita at ng mga pakinig na ikaririnig hanggang sa araw na ito. At aking pinatnubayan kayong 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi naluma sa inyo, at ang iyong panyapak ay hindi naluma sa iyong paa. Hindi kayo kumain ng tinapay, ni uminom ng alak o inuming nakalalasing, upang inyong makilala na ako ang Panginoon niyong Diyos. At nang kayo'y dumating sa dakong ito, ay lumabas si Sihon na hari sa Hesbon at si Og na hari sa Basan, laban sa atin sa pakikibaka, at ating sinugatan sila. At ating sinakop ang kanilang lupain at ating ibinigay na pinakamana sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases. Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa. Kayo'y tumatayong lahat sa araw na ito sa harap ng Panginoon yung Diyos, ang inyong mga pangulo, ang inyong mga lipi, ang inyong mga matanda at ang inyong mga puno, sa makatuwid bagay lahat ng mga lalaki sa Israel. Ang inyong mga bata, ang inyong mga asawa at ang iyong taga-ibang lupa na nasa gitna ng iyong mga kampamento, mula sa iyong mangangahoy hanggang sa iyong mananalok, upang ikaw ay pumasok sa tipan ng Panginoon mong Diyos at sa kanyang sumpa na ginagawa sa iyo ng Panginoon mong Diyos sa araw na ito, upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos, na gaya ng kanyang sinalita sa iyo at gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginagawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, at gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Sapagkat talastas nyo kung paanong tumahan tayo sa lupain ng Ehipto, at kung paanong tayo'y pumasok sa gitna ng mga bansang inyong dinaanan. At inyong nakita ang kanilang mga karumal-dumal at ang kanilang mga idolo na kahoy at bato, pilak at ginto na nasa gitna nila. Baka magkaroon sa gitna nyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos, na yumaong maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang yaon. Baka magkaroon sa gitna nyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakakalason at ng ahenho. At mangyari na pagkakanyang narinig ang mga salita ng sumpang ito, na kanyang basbasa ng kanyang sarili sa kanyang puso, na magsabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan. Bagaman ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan, ay hindi siya patatawarin ng Panginoon, kundi ang galit nga ng Panginoon at ang kanyang paninibugho ay mag-uusok laban sa taong yaon, at ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay hihilig sa kanya, at papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa silong ng langit. At ihihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel sa kasamaan, ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. At ang mga lahing darating, ang inyong mga anak na magsisibangon pagkamatay nyo, at ang taga-ibang bayan na magmumula sa malayong lupain, ay magsasabi, pagka nakita nila ang mga salot ng lupaing yaon at ang sakit na inilagay ng Panginoon na ipinagkasakit,
At ang buong lupaing yaon ay asupre at asin at sunog na hindi nahahasikan at walang ibubunga, ni walang tumutubong damo, na gaya ng nangyari sa pagkagiba ng Sodoma at Gomora, Adma at Seboim, na giniba ng Panginoon sa kanyang kagalitan at sa kanyang maningas na pag-iinit. Na anupat lahat ng mga bansa ay magsasabi, bakit ginawa ito ng Panginoon sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init nitong malaking kagalitan? Kung magkagayoy, sasabihin ng mga tao, sapagkat kanilang pinabayaan ang tipan ng Panginoon, ng Diyos ng kanilang mga magulang, na kanyang ginawa sa kanila, nang kanyang kunin sila sa lupain ng Ehipto. At sila yumaon at naglingkod sa ibang mga Diyos, at sinamba nila na mga Diyos na hindi nila nakilala, at hindi niya ibinigay sa kanila. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa lupaing ito, upang dalhin sa kanya ang buong sumpa na nasusulat sa aklat na ito. At sila'y binunot ng Panginoon sa kanilang lupain sa kagalitan at sa pag-iinit at sa malaking pagkagalit. At sila'y itinaboy sa ibang lupain gaya sa araw na ito. Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman, upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Deuteronomio chapter 30. At mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo at iyong mga didili-dilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos, at iyong susundin ang kanyang tinig ayon sa lahat na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, nyo at ng iyong mga anak, ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa. At babawiin nga ng Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo, at ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula rooy titipunin ka ng Panginoon mong Diyos, at mula rooy kukunin ka, at dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga magulang, at iyong aariin, at gagawan kanya ng mabuti, at pararamihin kanya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso, at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, upang ikaw ay mabuhay. At lahat ng mga sumpang ito ng Panginoon mong Diyos ay isa sa iyong mga kaaway at sa kanila na nangapopuot sa iyo, na nagsiusig sa iyo. At ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon. At iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak ng iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti mo, sapagkat pagagalakin ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan, kung ikaw ay manunumbalik sa Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa, sapagkat ang utos na ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay hindi totoong mabigat sa iyo, ni malayo, wala sa langit, upang huwag mong sabihin, sinong sasampa sa langit para sa atin at magdadala niyaon sa atin,
at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Niwala sa dako roon ng dagat upang huwag mong sabihin, sino ang daraan sa dagat para sa atin at magdadala niyaon sa atin at magpaparinig sa atin upang ating magawa. Kundi ang salita ay totoong malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso upang iyong magawa. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at tuparin mo ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi nyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinangtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Deuteronomio chapter 31. At si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kanyang sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito. Hindi na ako makapaglalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa hordang ito. Magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aariin. Si Josue ay magpapauna sa iyo, gaya ng sinalita ng Panginoon. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sihon at kay Og, na mga hari ng mga Amoreo, at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. At ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo, at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking iniutos sa iyo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain ng isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. At isinulat ni Moises ang kautosang ito at ibinigay sa mga saserdote na mga anak ni Levi, na silang nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon at sa lahat ng matanda sa Israel. At iniutos sa kanila ni Moises na sinabi, sa katapusan ng bawat 7 taon, sa takdang panahon ng taon ng pagtubos, sa kapistahan ng mga balag, pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong kanyang pipiliin,
ay iyong babasahin ng kautosang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at ang mga babae at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon niyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan, na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, ang inyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya'y aking mapagbilinan." At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. At ang Panginoon ay napakita sa tolda, sa isang tila haliging ulap. At ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito, ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaroroonan upang sumagitna nila. At ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanila. Kung magkagayoy ay ang aking galit ay mag-aalab laban sa kanila sa araw na yaon. At aking pababayaan sila at aking ikukubli ang aking mukha sa kanila at sila'y sasakmalin. At maraming kasamaan at kabagabagan ang darating sa kanila, na anupat kanilang sasabihin sa araw na yaon, hindi ba ang mga kasamaang ito ay dumating sa atin dahil sa ang ating Diyos ay wala sa gitna natin? At ikukubli ko ang aking mukha sa araw na yaon dahil sa buong kasamaang kanilang ginawa sa paraang sila'y pumihit sa ibang mga Diyos. Ngayon nga'y sulatin nyo sa ganang inyo ang awit na ito at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanilang mga bibig upang ang awit na ito'y maging saksi sa akin laban sa mga anak ni Israel. Sapagkat pagka sila'y naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, na binubukalan ng gatas at pulot, at sila'y nakakain at nabusog at tumaba, ay pipihit nga sila sa ibang mga Diyos at paglilingkuran nila, at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ang mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Kaya't isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw ding yaon at itinuro sa mga anak ni Israel. At kanyang pinagbilinan si Josue na anak ni Nun at sinabi, "Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na isinumpa ko sa kanila, at ako'y sasa iyo." At nangyari, nang matapos ni Moises na masulat ang mga salita ng kautosang ito sa isang aklat hanggang sa natapos, na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaba ng tipan ng Panginoon, na sinasabi, "Kunin niyo ang aklat na ito ng kautusan at ilagay niyo sa siping ng kaba ng tipan ng Panginoon niyong Diyos, upang do'y maging pinakasaksi laban sa iyo. Sapagkat talastas ko ang iyong panghihimagsik at ang iyong matigas na ulo. Narito, nabubuhay pa akong kasama niyo sa araw na ito. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon. At gaano pa kaya pagkamatay ko? Pulungin mo ang mga matanda sa iyong mga lipi
ang inyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang pakinig at matawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa kanila. Sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y mga agsisisama at mga liligaw sa daan na aking itinuro sa inyo, at ang kasamaan ay sasapit sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin niyaong masama sa paningin ng Panginoon, upang ipamungkahi niya kayo sa kagalitan sa pamamagitan ng mga gawa ng inyong mga kamay. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang sa natapos. Deuteronomio chapter 32. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakikinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo, at gaya ng mahinang ambon sa gugulayin. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain niyo ang ating Diyos. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kanyang mga anak. Itong kanilang kapintasan, mga tampalasan at likong lahi. Ganyan ba nyo ginaganti ang Panginoon, o mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba siya ang iyong ama na tumangkilik sa iyo? Kanyang nilalang ka at itinatag ka. Alalahanin mo ang mga araw ng una. Isipin mo ang mga taon ng lahit-lahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong mga matanda, at kanilang sasaysayin sa iyo. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang mana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan, si Jacob ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata, parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak, kanyang kinukuha, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ipinaari sa kanya ang matataas na dakos ng lupa at siya'y kumain ng tubo sa bukid, at kanyang pinahitit ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong pinkian, ng mantika ng baka at gatas ng tupa, na may taba ng mga kordero, at ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing, na may taba ng mga butil ng trigo, at sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Ngunit tumaba si Hezron at tumutol. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy kanyang pinabayaan ng Diyos na lumalang sa kanya, at niwalang kabuluhan ang bato na kanyang kaligtasan. Siya'y kinilos nila sa paninibugho sa ibang mga Diyos. Sa pamamagitan ng mga karumal-dumal, minungkahi nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos, nakalilitaw pa lamang, na hindi kinatakutan ng inyong mga magulang. Sa batong nanganak sa iyo, ay nagwalang bahala ka, at iyong kinalimutan ng Diyos na lumalang sa iyo, at nakita ng Panginoon, at kinayamutan sila, dahil sa mamumungkahi ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kanyang sinabi,
Aking ikukubli ang aking mukha sa kanila. Aking titingnan kung anong mangyayari sa kanilang wakas, sapagkat sila'y isang napakasamang lahi na mga anak na walang pagtatapat. Kinilos nila ako sa paninibugho doon sa hindi Diyos. Kanilang minungkahi ako sa galit sa kanilang mga walang kabuluhan, at akin silang kikilusin sa paninibugho sa mga hindi bayan. Aking ipamumungkahi sila sa galit sa pamamagitan ng isang mangmang na bansa, sapagkat may apoy na nag-alab sa aking galit at nagningas hanggang sa Sheol, at lalamunin ng lupa 10 ng tubo nito. At paniningasan ng apoy ang mga tungtungan ng mga bundok. Aking dadaganan sila ng mga kasamaan. Aking gugugulin ang aking busog sa kanila. Sila'y mga pupugnaw sa gutom, at lalamunin ng maningas na init, at ng mainit at ng mapait na pagkalipol. At ang mga ngipin ng mga hayop ay susunugin ko sa kanila. 10 ng kamandag na nangagsisiusad sa alabok. Sa labas ay pipighatiin ng tabak, at sa mga silid ay kakilabutan. Malilipol kapwa ang binata at dalaga, ang sanggol 10 ng lalaking may uban. Aking sinabi, aking pangangalatin sila sa malayo. Aking papaglilikatin sa mga tao ang alaala sa kanila, kundi aking kinatatakutan ng mungkahi ng kaaway. Baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay tanghal, at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito, sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila. O kung sila'y mga pantas na kanilang tinalastas ito, kung nababatid nila ang kanilang wakas, kung paanong hahabulin ng isa ang 1,000, at ang dalawa'y magpapatakas sa 10,000, malibang ipagbili sila ng kanilang bato at ibigay sila ng Panginoon, sapagkat ang kanilang bato ay hindi gaya ng ating bato, kahit ang ating mga kaaway man ang maging mga hukom. Sapagkat ang kanilang puno ng ubas ay mga puno ng ubas sa Sodoma at sa mga parang ng Gomora. Ang kanilang ubas ay ubas ng apdo. Ang kanilang mga buwig ay mapait. Ang kanilang alak ay kamandag ng mga dragon at mabagsik na kamandag ng mga ahas. Di ba ito'y natatago sa akin, na natatatakan sa aking mga kayamanan? Ang panghihiganti ay akin. Sa gayon din ang gantimpala, sa panahon ng madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay magmamadali, sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi dahil sa kanyang mga lingkod, pagka kanyang nakitang ang kanilang kapangyarihan ay nawala at walang natitira na natatakpan o naiwan. At kanyang sasabihin, saan nandoon ang kanilang mga Diyos, ang bato na siya nilang pinangunlungan? Yaong mga kumakain ng taba ng kanilang mga hain, at umiinom ng alak ng kanilang inuming handog. Bumangon sila at tumulong sa inyo, at sila'y maging pagkupkup sa inyo. Tingnan nyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kung aking ihahasa ang aking makintab na tabak, at ang aking kamay ay hahawak ng kahatulan, aking ibibigay ang aking panghihiganti sa aking mga kaaway, at aking gagantihan niya o nangapopuot sa akin, at aking lalanguin ng dugo ang aking tunod, at ang aking tabak ay sasakmal ng laman, sa dugo ng patay at ng mga bihag, mula sa ulo ng mga pangulo ng kaaway.
Mangagalak kayo, o mga bansa na kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipanghihiganti ang dugo ng kanyang mga lingkod, at mga hihiganti sa kanyang mga kaalit, at patatawarin ng kanyang lupain, ang kanyang bayan. At si Moises ay naparoon at sinalita ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pakinig ng bayan, siya at si Josue na anak ni Nun. At tinapos ni Moises na salitain ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, at kanyang sinabi sa kanila, ilagak nyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan, at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipangtatawid ng Hordan upang ariin. At sinalita ng Panginoon kay Moises ng araw ding yaon na sinasabi, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho, at masdan mo ang lupain ng Kanaan, na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel, na pinakaari. At mamatay ka sa bundok na iyong sinasampa, at malakip ka sa iyong bayan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor, at nalakip sa kanyang bayan. Sapagkat kayo'y sumalangsang laban sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel, sa tubig ng Meriba ng Kades, sa ilang ng Zin, sapagkat hindi nyo ako inaring banal sa gitna ng mga anak ni Israel, sapagkat iyong matatanawang lupain sa harap mo, ngunit tuoy hindi ka makapapasok sa lupain na aking ibinibigay sa mga anak ni Israel. Deuteronomio chapter 33. At ito ang basbas na ibinasbas ni Moises, tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siya namatay. At kanyang sinabi, ang Panginooy nanggaling sa Sinai, at bumangon mula sa Seir na patungo sa kanila. Siya'y lumiwanag mula sa bundok ng Paran, at siya'y nanggaling sa laksa-laksang ng mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang mahigpit na kautusan sa kanila. Oot kanyang iniibig ang bayan. Lahat ng kanyang mga banal ay nasa iyong kamay, at sila'y umupo sa iyong paanan, na bawat isa'y tatanggap ng iyong mga salita. Si Moises ay nag-utos sa atin ng isang kautusan na mana sa kapisanan ng Jacob. At siya'y hari sa Hesherun nang magkatipon ang mga pangulo ng bayan, 10 ng lahat ng mga lipin ni Israel. Mabuhay nawa ang Ruben at huwag mamatay, gayon may kumaunti nawa ang kanyang mga tao. At ito ang basbas sa Huda. At kanyang sinabi, dinggin mo, Panginoon, ang tinig ng Huda, at padatnin mo sa kanyang bayan. Sukat na sa kanya ang kanyang mga kamay, at ikaw ay maging tulong laban sa kanyang mga kaalit. At tungkol sa Levi ay kanyang sinabi, ang iyong Tumim at ang iyong Urim ay sumaiyong banal, na siyang iyong sinubok sa masa, na siya mong kinatunggali sa tubig ng Meriba, na siyang nagsabi tungkol sa kanyang ama at tungkol sa kanyang ina, hindi ko siya nakita, ni kinilala niya ang kanyang mga kapatid, ni kinilala niya ang kanyang sariling mga anak, sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita, at ginaganap ang iyong tipan. Sila'y magtuturo sa Jacob ng iyong mga kahatulan at ng iyong mga kautusan sa Israel. Sila'y maglalagay ng kamangyan sa harap mo at ng buong handog na susunugin sa ibabaw ng iyong dambana. Basbasan mo, Panginoon, ang kanyang tinatangkilik, at tanggapin mo ang gawa ng kanyang mga kamay. Saktan mo ang mga balakang niyaong nagsisibangon laban sa kanya, at niyaong nangapopuot sa kanya upang sila'y huwag bumangon uli. Tungkol sa Benjamin,
ay kanyang sinabi, ang minamahal ng Panginoon ay tatahang ligtas sa siping niya. Siya'y kakanlungan niya buong araw at siya'y mananahan sa pagitan ng kanyang mga balikat. At tungkol sa Jose ay kanyang sinabi, pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang lupain sa mga mahalagang bagay ng langit, sa hamog at sa kalaliman na nasa ilalim niya. At sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng araw, at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng buwan, at sa pinakamarikit na mga bagay ng matandang bundok, at sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan, at sa mga mahalagang bagay ng lupa at ng kapunuan niyaon, at ang mabuting kalooban niyaong tumahan sa mababang punong kahoy. Sumaulo nawa ni Jose ang kapalaran at sa tuktok ng ulo niya nahiwalay sa kanyang mga kapatid. Ang panganay ng kanyang baka na may kamahalan at ang mga sungay niyaon ay parang mga sungay ng mabangis na toro. Siya niyang ipantutulak sa mga bayan, lahat sa kanila, kahit na nasa mga hangganan ng lupa. At sila ang laksa-laksa ng Efraim, at sila ang libo-libo ng Manases. At tungkol sa Zabulon ay kanyang sinabi, magala ka, Zabulon, sa iyong paglabas, at ikaw, Isakar, sa iyong mga tolda. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok. Dooy maghahandog sila ng mga hain ng katwiran, sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat, at ang natatagong kayamanan sa buhanginan. At tungkol sa Gad ay kanyang sinabi, pagpalain niyaong magpalaki sa Gad, siya'y tumatahan parang isang leona at dudurog ng bisig 10 ng baon ng ulo. At kanyang inagap ang unang bahagi para sa kanya, sapagkat doon natago ang bahagi ng gumagawa ng kautusan, at siya'y pumaroong kasama ng mga pangulo ng bayan. Kanyang isinagawa ang katwiran ng Panginoon at ang kanyang mga kahatulan sa Israel. At tungkol sa Dan ay kanyang sinabi, ang Dan ay anak ng leon na lumukso mula sa Basan. At tungkol sa Neptali ay kanyang sinabi, o Neptali, busog ng lingap at puspos ng pagpapala ng Panginoon. Ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa Aser ay kanyang sinabi, pagpalain nawa sa mga anak ang Aser, mahalin nawa siya ng kanyang mga kapatid, at ilubog ang kanyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso, at kung paano ang iyong mga kaarawan ay magkagayon nawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos, o Heshurun, na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo, at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan, at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. At kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway, at sinabi, lansagin mo. At ang Israel ay tumatahang tiwala, ang bukal ng Jacob na nag-iisa, sa isang lupain ng trigo at alak, oot ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, o Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ng kalasag na iyong tulong at siyang tabak ng iyong karangalan. At ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo, at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako. Deuteronomio chapter 34. At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab, sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, na nasa tapat ng Jericho. At itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan, at ang buong Neptali, at ang lupain ng Efraim at ng Manases, at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat kalunuran, at ang timugan, at ang kapatagan ng libis ng Jericho, na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Soar. At sinabi ng Panginoon sa kanya,
Ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi. Aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata, ngunit hindi ka daraan doon. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. At kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kanyang matay hindi lumabo, ni ang kanyang talagang lakas ay humina. At iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab na 30 araw. Sa gayon, natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. At si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan, sapagkat ipinatong ni Moises ang kanyang mga kamay sa kanya at dininig siya ng mga anak ni Israel, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon gawin sa lupain ng Ehipto kay Faraon, at sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa kanyang buong lupain, at sa buong makapangyarihang kamay, at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel.